kapatid, mayroon lang tayo pong re-reaksyonan, ano. Kung natatandaan mo po inyo noong 2025 na ito po ay mga July, I think, nakatapos sa alos kalahatian ng July, mayroon po tayong re-reactionan. Ano, August na po yun, mga middle po ng August, na ito po si Erica Alpon na yan ay kaibigan ko po talaga yan. Siya po yung original kong kaibigan dito sa social media no that time na ako po ay nagsisimula. Wala naman po akong masasabi ditong kay Erica, kaya lang siyempre po may mga bagay din po na nadadala, or sabi ko nga sa iyo ay tayo po na mga tao, hindi naman po talaga tayong perfecto, na may mga kanya-kanya tayong nakikilala, nasasamahan na minsan po hindi natin inaasahan na tayo po ay magiging mali. Lalo na po kagaya dito po kay Erica na iyan po talaga matagal po kaming magkasama dito sa social media na talagang kaibigan, ang tawag niya nga sa akin ay Mami. Talagang very close talaga kami po. Kaya lang po talaga ay siyempre nagkakaroon tayo ng panibagong kaibigan hanggang sa siya po ay umayaw sa akin na parang lumayo. At nadala na rin nga siya ng mga siguro ng nakapaligid din sa kanya na ngayon nga po nagkaroon kami ng kaunting hindi pagkakaunawaan ni Erica, no? Pero para sa akin naman ito ay napatawad ko na at nakalimutan ko na po yung mga nangyari dahil iyon po ay nadala lang yan sa sukmid. Alam ko dahil kilala ko po si Erica, no? Sa ngayon nga po, nagulat nga po ako na yung isiniwalat ko nga po nung tungkol noon kay Duklat, kay Dr. Love, kay Don Iking na tungkol nga po noon nung natatandaan niyo noon na nagpa-Maynila nga sila Kalinga Prab, Kuya Bal dahil sumali nga po sa games, sa TV, hindi ko po matandaan kung ano na po yun, ano. At ito po si Duklat, kinuntak po si Erica Alpon na sabi nga daw wala silang matutuluyan at kasama nga daw sila Biansi noon na magpipictorial para sa birthday ni Beyonce. Yun, para sa birthday ni Beyonce. Kaya ito naman na kawawang Erica naman, ay dahil alam ko naman nga po na ito ay isa sa mga matutulungin dahil kami po talaga ni Erica Alpon magkatandem po niyan sa pagtulong. Pag sinabi niya po na ganito tutulungan natin, magkano, ganyan, kami po ay nagkakaisa. Sasabihin niya na, o sige, ikaw na muna. O sige, ako na, magkano ba ang ipadadala mo? Ganun po kami ni Erica. Na talagang magkaswak talaga na yung pagtulong namin talaga noon. Na pag sinabi niyang 10,000, 10,000 din sa iyo. Ganun. Kaya alam niyo po, kilalang kilala ko po ang ugali ni Erica na napaka-generous niya talagang tao. Ito wala ko talagang masasabi sa kanya na talagang napaka-generous niya. Marami siyang ikinikwento sa akin about po sa pagtulong, lalo na po dito kay Dr. Love. Pero sabi ko nga sa inyo na yung nagsusumbong siya sa akin noon na tungkol po doon sa naghanap siya ng matutuluyan na para po sa accommodation po ng Kalingap noon na pupunta ng Maynila at pictorial daw po ni Beyonce, kaya po siya naghanap. At ito nga po, dahil doon sa ipag niya, nag-down payment po yata ng 25,000. Alam niyo po, ang sabi daw po ay magkikita sila sa harapan ng ganyan. Ito po, pakinggan mo ito Napagod, di ba? Pag-uwi ko, napataas ako ng kamay. Hindi, yung pala, yung live ni Mang King. Alam ko namang maraming doon, guwapa, di ba? So, wala na, nandun na eh. Ngayon, ito po, pakinggan yung mga kaibigan. Ikaw unang sponsor yan, tapos iiwanan ko. Di ba? Iiwanan? Paano? Gusto mo bang sa'yo ako kumampi? Hindi mo ba alam, Mang King? Hindi mo ba alam na kaya lang ako nag-sponsor sa'yo? Ha? Sponsor na dahil kay Kalinga Prab at ikaw rin nakiusap sa akin na
ibigay yung pera. Na dapat yung kay Kalinga Prab yun. Mm. Si Kalinga Prab, inaanak ko yan. Di mo ba alam, Dr. Lab? Kaya ako nag-sponsor dahil kay Kalinga Prab. No? At dahil yung na-scout kung sino man na napunta sa'yo, ay nakiusap ka sa akin na para maumpisahan na ni Kalinga Prab. Dahil hindi mo nga kaya, di ba? Binigay Alam niyo po mga kapatid, ang about po sa sponsor ni Erica kay Beyonce noon, alam ko po, dahil unang scout pa lang, 2 episode pa lang, si Erica po, nag-contact na yan sa akin na, Mami, mag-sponsor tayo kay Beyonce, taga doon sa, nakakaaway ka. Pero ako noon, that time noon ako, ang dami kong pong pinag-aral, 4 na sabay-sabay at na-hospital pa doon ang tatay ko. Kaya sabi ko noon, pas na muna ako mag-sponsor. Ikaw na muna, kayang-kaya mo yan. Di ngayon po, ang ginawa ni Erica po, iyan po ay nagpadala ng 20K. Di ko alam kung kanino niya ipinadala. Pero nagsabi niya sa akin noon, Mami, saan ko ba ipapadala? Mas maganda na ipadala mo ng direct kay Kalinga Prab. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kaya ang alam ko, kay Kalinga Prab niya, ipinadala yung kauna-unahan na 20,000 na sponsor po kay Beyonce. Na yun po ay pambili daw yata ng pandagdag pambili ng lupa ni Beyonce. Dahil pababahayan nga. Pero po, hindi ko na alam kung saan po napunta talaga yung 20,000 na yun ni Erica, Kaya para sa akin, tayong mga sponsor po, matuto na tayo, Huwag tayo padalos-dalos na mag-i-sponsor po dahil sa ganito nga pong usapin about po sa pabahay ni Beyonce, kay Dr. Iking, marami din po akong alam. Kaya sa totoo lang po, hindi lang ako, ayaw ko talaga na ng issue. Ngayon nga po kaya ko po ito rin-reactionan po mga kapatid na kay Erica na tungkol nga doon sa 25,000 na dineposit niya doon sa transit natutuluyan sana noon ang kalingap at dahil nga doon dito kay Dr. Iking, kaya po yun nabaliwala po yun ng 25,000 dahil hindi naman po natuloy. Hindi dahil naghintay sa wala itong si Erica. Maraming nangyari kay Erica talaga na naawa din ako. Kaya lang siyempre noon nung na pinalabas ko yung tong kwento na to ay hindi ko si Erica po ay parang ginawa kaming sinungaling. Kaya ngayon po ko nagawa ng reaction para po malaman ninyo na yung mga sinasabi ko may mga katotohanan. Ngayon po lumalabas na unti-unti po yung mga nangyari. Ano ngayon? 'Di ba? Kaya ang sabi ko nga mga kapatid, noon parang sirang-sira po ako sa mata ng mga viewers, mga kapatid. Sirang-sira po si Malo de los Santos sa mga mata po ng mga viewers na patuloy na yung bang nagmahal sa akin diyan sa Kalingap. That time na pag gusto ka talagang sirain ng isang dito sa Sockmed, masisira ka talaga po. Pero yun, unti-unti na pong lumalabas ang mga nangyari. Kagaya nga po dito kay Dr. Lab na mga isiniwalat ni Erica Alpon na totoo naman talaga po yung pangyayari na yun. Ako, dahil ito po si Erica Alpon po, nagsasabi sa akin. Sa totoo lang. Kaya ito na po, mga kapatid. Binigay mo kay Kalinga Prab yan. At hindi ko na alam kung anong usapan nyo. So, ganun lang yun. Binigay ko sa'yo. O sige, hindi mo pa alam kung ano ang binigay ko. Hindi mo na alam yun. Kami lang ni Kalinga Prab nakakaalam nun. Yung allowance, may allowance din akong binigay. Hindi mo alam, wala kang alam. Ang alam mo lang yung binigay ko sa'yo kung magkano man yun. Dahil kay Kalinga Prab, kaya ako nag-sponsor dyan.
At dahil nakarelate din ako sa pinagdadaanan ni Beyonce, nakarelate din ako. So, hindi masamang tumulong kung meron. Kung wala, hindi naman talaga ako tutulong. Pagpatuloy po natin mga kaibigan. Gusto niya ako magpaliwanag dito. Paliwanag natin mga kaibigan, no? Mas siya sa laban niya. Sayang yung pagiging sponsor mo na Anong laban? Bakit? Sinong kakalabanin? Sinong kakalabanin? Kinakalaban nyo ang tumulong sa inyo. Especially Kalingap. Dahil ang sponsor, kung walang Kalingap, walang sponsor. Walang sponsor na wala ako. Diba? Paano yan? Dapat ang pasalamatan nyo sana dyan Kalingap no? pinagdatan si Bian niya. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, ngayon na lumalabas, noon Malo de los Santos ay traitor. Ngayon po mga kapatid, ang Malo de los Santos po pa ay traitor. Sa salita na lang nila yon traitor, pero wala akong trinaidor na tao. Sinabi ko lang po kung ano ang nararamdaman ko po. Dahil po sa pangyayari na ito kay Erica, biktima rin po yan si Erica. Walang alam po si Erica sa mga nangyayari na siya po ay tumulong. About na lang doon sa about sa lechon. Na sinisingil si Erica ng lechon na wala namang lechon, di ba? Kaya sa totoo lang po maraming naguyo din po kay Erica. Ako, sa salita ni Erica noon, naniniwala po ako sa mga sinasabi niya sa akin. Pero hindi ko na po problema yan. Basta ang mahalaga po, napatunayan ko po sa inyo na hindi po ako gumagawa ng salita na kwento. Ito po ay totoo. Kaya hindi lang ni Erica noon sinang-ayunan dahil nasa loob po nga talaga siya ng Kalingap. At siyempre mahal niya pa po yung si Dr. Love. Erica, kahapon nga ay napatawa ako dahil napanood ko nga yung video ni Erica. At tumawag siya sa akin, sabi niya, sabi ko, napanood ko. Ano ngayon? Sabi ko, sana noon mo pa ako kinampihan. Na hindi ka pinatunayan mo na sana at sana hindi na dumating ng ganito, 'di ba? Ay ayaw naman daw niya po na magpahiya ng tao. Ay ayaw niya magpahiya ng tao. Ano ngayon po ang resulta? Ay gano'n na rin yun po na mabuti na yung noon na maaga pa at sa ngayon na huli na, 'di ba? Kasi ito na wala kang makita lang. Yan natin pa kami hindi yan. Fake yan. Fake ka. Erica, kumusta ka na dyan? Sige mo sa Ang galing talaga ni Mang Iking. Diyos ko, Dr. Love, magbago ka na para naman. Ikaw ba ito, Beyonce? double tap tayo mga kaibigan. Tatlo sa... Yan daw. Tingnan niyo yung channel activity. Meron siya tatlo. Wait lang po. Ito. Gusto niya ako magpaliwanag. Naga natin. Bagong gawa lang yan daw. 2 days lang. Liwanag ka dito, Erica. Magpaliwanag daw ako, Erica. Alam mo, Saan ka ba? Dr. Love, ako, at least atin ay napatawad na kita, pero hindi ko talaga, Dr. Love, nakakalimutan yung ginawa mo sa akin, Pero, kung alam mong nakatulong sa'yo,
Wag ka na lang magsalita, sumagot para hindi po tayo kagaya noon na hindi ko naman sana maiko-comment yung tungkol sa pagtulong ko sa iyo dahil naitulong na nga po, ang pagtulong po ay hindi na po yan sinusumbat, ay parang yung ginawa mo sa akin na pagmumura, doon ko po talaga na triggers. Alangan naman murahin mo ako na hindi naman kita kinalaban. Alam ko naman na content mo lang yun, pero yung pagmumura ng isang tao na hahamakin mo yung taong tumulong sa'yo, hindi po talaga magandang tingnan. Kaya, para sa akin, wag mo nang gawin kay Erica yung ginawa mo sa akin. Dahil sa pagsasalita ni Erica na tungkol abot sa mga pagtulong niya sa'yo, na ninoko mo pa siya, na pinag-intay mo pa sa wala, sana naman po wag mong gawin kay Erica. Dahil alam ko si Erica na napakabuting tao. Na talaga siya po ay generous talaga yan. Sabihin mo na lang yan, oo na lang yan. Kaya, ang masasabi ko lang po, ay wag mo nang uulitin yung ginawa mo sa akin. Tawag ka kung ikaw talaga yan. Tawag ka Ikaw kung yata. ikaw. Ako lang sponsor niya. Ako patatawagin mo? Tapos iiwanan mo na. Ako pala ang patatawagin mo? Tawag ka kung ikaw talaga yan. Oh my God. Ako rin, nag-answer ako dyan. Ako, Oh, tingnan niyo. sabihin mo na hindi ka na. Ano? Yan, gawin. Yan nga. Sabihin mo na nanindigan ka na. Na ano? Kasi, Nanindigan na ako kasi ano? kasi, Kasi ano? Kasi ano? kung ano, hindi yan sabihan daw. Alam mo, Doc Love, maraming video makikita na. Ang sinasabi ko ay may katotohanan naman eh. Diba? Tama po yan, na sinasabi ni Erica dahil yan ay nai-content ko na yun. Mura. August Wala noon. akong sinabing, parang yung sa akin, ang sinasabi ko ay, sana yung dalaga mo ay nagpakatotoo, ay di mas marami pa siyang magiging kakampi o magiging viewers, subscriber kung ngayon. Sana kung nagpakatotoo siya, maraming matutuwa sa kanya at kakampi sa kanya. Yan nga, nagpatulpo. Ang pinabasihan ko lang naman kasi noon, yung mga reaction ko, ay tungkol sa patulpo. Doon, bakit siya nagpatulpo kay Kuya Bal? Bakit pinatulpo niya si Kuya Bal? Ay kung ang hanap din lang naman niya ay katahimikan, bakit siya nagpunta kay Tulpo? Di ba po mga kaibigan? Katahimikan ang hanap. Bakit sa 30 million viewers, subscriber, 30 million subscriber, mahigit pa. All over the world na yon. Ba't doon siya pumunta? Di ba kasinungalingan? Katahimikan ang gusto niya. Doon siya pumunta. Ngayon, hindi masama mag-YouTube siya. Andiyan naman si Kalinga Prab. Ngayon, yun lang pala ang hanap niya na magkaroon ng sariling. Alam niyo po mga kapatid, tayo po na mga viewers, na mga nagsusuporta, ito po may kanya-kanya tayong mga opinion. Ano po? Opinion ni Erica yun, iba rin po ang opinion ko. Ako po, kay Biancy, wala akong sasabihin dahil yun ay may sarili silang pag-iisip sa pamilya nila. Ako po ay dito na lang ako kay Dr. Iking na ito nga po ay hindi talaga maganda po yung galing ka at sinuportahan ka na ikaw pa yung nakampihan or whatever. Ang ano ko na lang po dito yung respeto. Kasi the best po talaga yung respeto natin sa isa't isa na kahit po tayo ay dito sa Sukmid nagkakasagutan bilang isang reactor. Pero wag tayo po lalagpas sa hindi maganda.
Lalo na yung magmumura ka ng kapwa mo, yung iinsultuhin mo po ang kapwa mo. Hindi po maganda yon dahil hindi mo kilala po ang taong iniinsulto mo. Nakikita mo, akala mo ganyan. Tapos insulton mo, mayaman ka man po o mahirap. Respeto po dahil tao rin po sila. May mga kanya-kanya po tayong opinion like Erica. Kaya nga sabi ko kahapon kay Erica, ay kung ikaw kasi yung sinabi mo sa akin, ngayon ikaw na rin ang ano. Kaya mga kapatid, bago tayo magtapos mga kapatid, sana ay dito na magtatapos po na alam na natin yung sinasabi ninyo Malo de los Santos ay traitor, sinungaling. Ito na po ang patunay kay Erica na hindi po ako nagsisinungaling at hindi po ako nagtatraidor. Dahil sa sarili ko, alam ko po yung mga ginagawa ko. Ano po? At ang bawat isa sa atin may karapatan tayong magsalita ng katotohanan. Lahat yan po may karapatan tayo. Huwag lang tayo po yung magpaparatang na kung ano-ano sa kapwa na sasabihin traitor. No? Dahil kahit kailan wala akong trinaidor na tao. Kung ako man nasabi ko nung tungkol about kay Erica, totoo po. Ngayon, Janet, ayan ano po, masama, pero ang katotohanan. Erica nagsalita na. bakit si Kuya Val ang kanyang pinonterya? At kasama na doon si Kalingap Edo, di ba? Eh kung may katotohanan ang sinasabi niya, isabihin niya ang katotohanan, walang problema. Kaya nga na-disappoint ako eh. Ako pa, tapos sabi ng mga viewers, na-disappoint daw sila sa akin. Kayo pa ang madi-disappoint. Ako ang na-disappoint. Dahil siya po ay tumutulong. Ayan mga kapatid, hanggang dito na lang po. Panoorin nyo na lang yung live ni Erica. Ako naintindihan ko, naunawaan ko dahil yung live ni Erica, alam ko po yan. Mga kapatid, at sana po ay lawakan natin ang panguunawa. No? Ako, wala akong masabi kay Biancy dahil yan po ay problema nila, issue nila. Ang masasabi ko lang po kay Dr. Love. Dr. Love, ako ay napatawad na kita. Pero hindi ko nakakalimutan po talaga yung ginawa mo sa akin. Na ginawa mo akong sinungaling, nagtraidor, ganun. Pero hindi ko magagawa po yun. Alam ng nasa itaas kung ako ay matatawag yung traidor. Dahil wala pa ako naman na trinaidor na tao. Oo, minsan nagko-comment tayo, opinion ko yun. Yung comment ko man yun ay totoo man yun. Bilang isa pong nagsuporta talaga ng matagal yan sa loob ng Kalingap. Pero wala po akong trinaidor ng mga kasamahan ko. Kaya ngayon, mga kapatid, mga viewers ng Kalingap, alam nyo po kung sino sa atin, kung sino sa amin ang mga traidor na tinatawag. Kaya, sana imulat nyo yung mga mata nyo. Sana pakinggan nyo yung mga sinasabi ng iba. No? Dahil Malo de los Santos, hindi po yan traidor. Gusto ko lang po ng mapag-isa. Nasarap po yung nag-iisa na wala man sa iyo na magkukumando kung sino ang susuportahan mo. Hanggang dito na lang mga kapatid, at ako po ay nagpapasalamat uli sa aking Team Upo na kahit wala kaming GC, nabuo lang po ang pagiging magkakasama namin, yung respeto namin sa isa't nandyan po. Lalong-lalo na po yung tinatawag ako ng antay, wala pa naman po akong kontra-antay. Sinasabi ko po lang talaga yung mga naging karanasan ko dyan sa loob ng Kalingap.
Ano po, na gaya nga dito kay Erika, mga kapatid. Ngayon, unti-unti nang nagigising po ang mga viewers. Sana po matuto na po kayo tumingin kung sino po talaga ang taong nagtatraidor. Yun lang po mga kapatid. Hanggang dito na lang. Maraming pong salamat sa patuloy ninyong suporta kay Malo de los Santos. Thank you talaga. We love you sa mga nagbatit sa akin ng birthday ko. Thank you so much. We love you so much. Bye-bye. God bless you. Mwah!